personal nga mga prayer atong dunganan every Friday. Every Wednesday. Dahil ka na dahil pagka-Friday, kanda yun, cottage service na to, tag sa kabalay, atong tuyokon, ug matagos ka na to, nagi kahigayunan nga makabarog, makatindog, makasangyaw, maka-worship lead, kay mukha niya itong tawag. No? So, salamat sa Ginoo. Adto ta sa ato ang pulong sa Dios sa itong pag-aambitan, no, karong kabuntagon. Atong ablihan ang atong mga Bibles, Santiago Kapitulo 1 versikulo 2 ngadto sa 12, or James chapter 1 verse 2 to 12. So kani ato ning dunganan sa pagbasa sa maklaro lang, di pud maklaro lang, gagmay kayo. James chapter 1 verse 2 to 12. Mga kaigsuonan ko kang Kristo, pag malipayon kamo kung moabot kaninyo ang nagkalain-lain nga mga pagsulay. Kay nasayid kamo nga mga pagsulay sa inyong pagtuo na munga ug pagkamay ng tuson. Busa antusan ninyo ang tanang mga kalisdanan aron mahimo kamong matarong, hingpit ug walay ikasaway diha kaninyo. Kung aduna kaninyo'y kulang sa kaalam, mangayo siya sa Dios ug ang Dios mohatag niini kaniya nga walay pagpugong-pugong o pagpamuyboy. Apan kung mangayo kamo, kinahanglan mo salig kamo sa walay pagduha-duha nga ihatag niya ang inyong ipangayo. Kay kun magduha-duha kamo, sama kamo sa balod nga gihuyot o gipalid sa hangin. Ang maduha-duhaon walay kasiguruhan sa iyang mga gihimo. Dili siya angay magdahom nga may madawat siya gikan sa Ginoo. Ang mga kaigsuonan diha kang Kristo nga kabus angay malipay sa pagpasidungog sa Dios kanila. Apan ang mga adunahan angay usab nga malipay sa pagpaubos kanila sa Dios, kay sama sa mga bulak sa sagbot ang adunahan dili usab mulungtad. Sa nagletiting nga kainit sa adlaw malaya ang sagbot, unya malarag ang iyang bulak ug mawala ang iyang katawom. Sama usab niini ang adunahan, mamatay samtang nagkapuliki siya sa iyang buluhaton. Bulahan ng tao nga mubarog, taliwala sa mga pagsulay. Kay human niini, madaog ang pagsulay, makadawat siya sa kinabuhi nga walay katapusan, ingon nga ganti nga gisaad sa Dios alang sa mga nahigugma kaniya. Magampo ta. Labing gamanan na Dios, salamat sa imong presensya ning nga kabuntagon. Tinudanay o Dios nga ikaw ang Dios nga ania sa imong taliwala. Ana ka sa imong mga katawhan Ginoo nga nagpangita diha kanimo Ginoo. Ug nini nga kabuntagon ikaw mong tugyanan Ginoo bisan pa man sa imong pulong nga mong pag-aambitan. Salamat Ginoo nga ikaw mag-aabri sa matag salabutan, matag kasing-kasing Ginoo. Ug balaang espiritu ikaw magatudlo kanamo sa tanang kamatuoran may tungod sa imong pulong. Libuti ka ni nga dapit sa imong balaang presensya Ginoo nga dili masakmit sa kaaway ang pulong nga among pag-ambitan karong kabuntagon. Ikaw ang tugyanan ning tanan himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. No, basahan pagka verse 12 gingon dito, bulahan ang tao nga mobarog, taliwala sa mga pagsulay. Kay human niya madaog ang mga pagsulay, makadawat siya sa kinabuhi nga walay katapusan, ingon nga ganti nga gisaad sa Dios alang sa mga nahigugma kaniya. So ang atong mensahe karon atong gitaytulan, next slide, no? Pagpabilin diha sa Dios diha sa mga pagsulay. No, ato ditawong mga Wednesday or Thursday ako na ni siyang napurma nga mensahe. Pero atong pagka-Bernes, no, pag nag-share si Banban diri, si Pastor Banban, sa iyang pag-share diri, mingon gid siya, usa ra gid ang sekreto. No? Sa tanan bitaw sa iyang diskutan nga kung magpabilin lang kita diha sa Ginoo. No? Nga gisaysay niya ang mga kaagi, mga experience kinabuhi sa mga pagsulay, sa mga kawadon, sa kanang mga balatian. Ingon siyang isa ra gyud ang sekreto. Nagpabilin na kita diha sa Ginoo. No, so murag nagkunik-kunik ra ba ang ato ang mga experience bitaw karong semana nga ato pang naging semana nagkunik-kunik ra gyud kitang tanan natay nagkalain-lain nga mga pagsulay. No? Natay nagkalain-lain nga mga problema. Natay nagkalain-lain nga mga kalisdanan.
Apan ingon ang pulong sa Ginoo nga kinahanglan na kita magpabilin diha sa Ginoo. Ang nami gituan gahapon sa dito sa Santa Filomena, nagisgot pud may tungod sa pulong sa Ginoo din ingon pud na ang mga problema pagsulay na dili ra giday kanato masking tanan taong nakapalibot na agi mga pagsulay ug ang pagsulay gi-share ni pastor atong gahapon nga kapahinumdom ang Ginoo kanato nga nanginahanglan taniya. No? Kay sa mga panahon dito nga karuhay, makaingon matag salamat Ginoo, salamat Ginoo. Pero labaw na gyud nga sa panahon sa mga pagsulay, sa mga kalisdanan, ang atong mga pagpasalamat diya sa Ginoo, taliwala niya na ug atong pagpabilin diya niya na nga mga higayon diya sa tungboy nga Dios, mas labaw nga bililhon sa Ginoo. Amen. Mas bililhon na sa Ginoo. Ang atong mga bagdayeg taliwala sa kabugaton, ang atong mga pagsimba diya kaniya taliwala sa mga unsa pa man ang naas kalibutan, mo kana ang labaw nga bililhon at tubangan sa Ginoo. No, point number 1, kailangan tayong magpabilin diya sa Ginoo kay ang mga pagsulay dili kalikayan. No? Dili gina malikayan ang mga pagsulay. Kinsa may makalikay daw kuno be? Wala, no? Kaya yung nga, bisan ng saon na to, no? Kaya yung wala pa tayo nangalagad sa Ginoo, na problema na yung mga pagsulay. Sa atong pagpangalagay sa Ginoo, na ay mga problema na yung mga pagsulay. No? Kay, ang kamatuoran, dili na to kalikayan ang problema. Gingon pa bitaw sila nga, sa ato bitong pagpanganak ng kalibutan na, gianak na naghilak. Naghilak na daan. Di ba? Gingon pa na sa mga story nga gikaluhaan na tao problema. Paggawas pahilakon. Oh. Paggawas ito sa bata, bunalan dahil ng lubot. Kaya parang mahila. No, ngayon nila ba na naagyud ang problema. Dili na to malikayan. Ang mga pagsulay dili na to malikayan. Apan ang importante nga atong hinumduman ang Dios matinud-anon. Naay problema. Naay mga pagsulay. Naay mga kalisdanan, apan ang kamatuoran, ang Dios matinud-anon. Kung basahan na to sa Juan Kapitulo 16, no, versikulo 33, gingon dito, kining mga butana, gisulti ko kaninyo, aron kanako, makabaton kamo kalinaw. Nagpasidaan na daan ng Ginoo, istorya na nako ni daan sa inyo, aron kamo makabaton og kalinaw. Unsa ang gingon? Dinhi sa kalibutan, aduna kamoy kagulanan, apan paglipay, gidaog ko na ang kalibutan. Mingon ang Ginoo, ako istorya ninyo daan, aron makabaton mong kalinaw. Diring kalibutan na, in this world, niini ang kalibutan, makabaton kamo og naay mga kagulanan. Gapasidaan ang Ginoo. Aron natay kalinaw, nga naay problema. No, naay problema. Apan, ang kamatuoran, aron kita makabatunog kalinaw nga gidaog na sa Dios ang kalibutan. Unsay naas kalibutan, apel na din na ang problema pagsulay kalisdanan. Naajud, mayon ang Ginoo. Dili bot pasabot nga pag nangalagad na ta Ginoo, hapsay na ang tanan. Dili pasabot nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo, okay na dayon ang tanan. Dili igsoon. Mingon si Ginoong Hesus, nining kalibutan na adunay mga pagsulay. Apan mingon si Hesus, apan gidaog ko na ang kalibutan. Matinud-anon ang Ginoo. Amen. Gidaog na niya. Sa atong paigsuon, naay mga pagsulay, naay mga kalisdanan, naay mga problema, apan labaw na itong hinumduman nga naay Diyos. Amen. Usahay. Dagang higayon, di lang kayo usahay. Pag atong tanaw ng problema, makapaniti ta. Saon gani, no? Takuan yung problema, yung murag, saan mo ni pagsulbad? Di ba? Oh, ano mo? Natural nga ako na sa tao ba? Asa ka tani, labading ulo. No? Matulog og tuwad, di na katulog og kayang. Oh, sige limbag. Limbag na po. Hayang. Maagin, batanan siguro, ako na.
Tuwan lang, wala makatulog. Apan, no, sadyang tanaw na itong problema, na samot, gitang ka, luya. Pero mayon ang Ginoo, nining kalibutan na, adunay mga problema, adunay mga pagsulay, apan, nagpainom mong Ginoo, apan, gidaog ko na ang kalibutan. So, balikon na to ato mapaglantaw, diha sa Ginoo. Hinumduman na to, nga yes na yung mga problema, yes na may mga pagsulay, apan, gidaog na sa Ginoo ang kalibutan. No? Kung basahan na to, unang Pedro, Kapitulo 4, 12 nga to sa 13. Mga hinigugma, ayaw ka mo katingala sa masakit nga pagsulay nga moabot ka ninyo. Ayaw ninyo isipa nga kahibulungan na hitabo ka ninyo. Kaya naman nagpasidaan na daan ng Ginoo na ay mga problema. Busa dili ta matingala sa mga masakit nga pagsulay. Di ta mo ingon na unsa naman ni sa nanangalagad na ng Ginoo na naman nooy mga problema. Naa na magdudaan sa una. No? Karon naa apa nagpasidaan ng Ginoo nga naa mo agita niini. No? Hinuon paglimpay kamo kay nakaambit kamo sa pag-antos ni Kristo og mahingpit na gayud ang inyong kalipay kung ipakita na niya ang iyang gahom sa tanan. Mingon ang Ginoo nga na ay mga problema di ta matingala apan atong ikalipay kaya naman kita nakaambit sa mga kalisdanan ni Ginoong Hesus. Kung si Ginoong Hesus manggani, wala manggani sa na-exempted sa mga pagsulay, sa mga problema. Niagi ka gutom si Ginoong Hesus. Niagi ka wadon si Ginoong Hesus. Pero sa man sa niagi ka gutom, dagahi kayon, di ba? Kung ato lang, wala man mention, pero niagi ka gutom. Example lang, katong ka-fasting siya. Gitintal sa yawa, no? Himuang bato kining tinapay. Kaya ano man, nasayad ang yawa, nga gigutom ang Ginoo. Gibati isang kauhaw, kagutom, sama ka na to. Gibati ganig kawadon ng Ginoo. Unsa nga gayon? Ato nga gayon nga kailangan na sila magbayad og tax. Ngay kwarta si Jesus? Wala. Ana siya nga ignan niya din si Pedro, pangisda dito. Then dito dayon sa una nimo makuha nga isda. Na dito sa baba sa isda, naay kwarta dito og mo to ibayad nga tax. Tato pa ni naikuwadon, ikuwadon sa Ginoong Hesus. Apan ningon siya nga, gidaog ko na ang kalibutan. So kita nga yapong mga anak, kita nga, muna ganing kitawag tag mga sumusunod ni Kristo, kay naa sa tay agian nato nga mga kaugalingon nga pagsulay. Amen? Mangin bitaw si Ginoong Hesus, kung kinsa tong gusto musunod diri kanako, no? Yun dito nga, let him deny himself. Dumilian niya ang kaugalingon, pasanon niya yung krus, o musunod gari kanako. So naatay mga alantuson, naay mga problema, naay mga pagsulay, apan kanaigsoon, mulabay na na siya. Season ba? Naay mga panahon sa atong kinabuhi. Apan atong hinumduman, taliwala niya na ang Dios no matinud-anon. Siya gamahanan, nga igo ka na to, nga muluwas ka na to, sa bisan unsa ang atong mga gipangagian. Amen? Naay mga problema. Dili ta exempted. Apan ang kuan bitaw, pag naatay Ginoo, naatay masampit. Naatay masanggigan. Dili parehan nang walay mga Dios nga wala nakabalo sa padulong. No? Bisan asa na padulong, napay panahon nga wala gipaglaom. Apan alang ka na to, naamantay Diyos. So, hantod nga naay mga natay mga gininawa, naay paglaom kay natay Diyos. Amen? No? Next slide. Ang mga pagsulay, no, maoy usa ka normal nga bahin sa Kristohanong panaw. Normal para kanato nga makabaton kita og mga pagsulay. Amen? Munang maingon si Pedro, ayaw ka mong katingala. Normal ka na to ang problema. Normal ka na to ang pagsulay. No? Apan, next slide. Ngayon dira, si Jesus nagpasidaan ka na to, may tungod kanila. Apan, nagpasalig usab ka na to, ang kadaugan, pinaagi kaniya. Ningon siya, niining kalibutan, makabaton kamog, nagkalain-laing mga pagsulay. Apan, gidaog ko na ang kalibutan.
sa mga pagsulay, mga problema, mga kalisdanan nga atong giagian, miingon ang Ginoo, gidaog ko na ang kalibutan. Sa ato pa makabaton kitag kadaugan, di ka niya na pinaagi ra pod diha kang Kristo. Busa mo ingon, pabilin ta diha kaniya. No? Ang atong Dios, ang pagkamatinud-anon sa Dios, nagpabilin nga atong angkla. Amen? Dito kita magkupot. Dito na kita magkupot sa pagkamatinud-anon sa Ginoo. Amen? Pareha bitaw sa usa ka barko. Basta maagian ganin na sa kanang bidang bagyo unos. Unsa may buhaton mo padayon sa panaw? Na mag-CRR diri gid oh. CRR gi makatubag nini. Kung maagian mo barko, ang barko maagian og kanang bagyo, no? Magpadayon ba sila lakar? Dayon, chainsaw. Chainsaw. Kung wala nagilaing kanan ar. Takot. Ha? Pundo. Munong. Unsa dayon? Para mapundo sila kay dagkong balod, dagkong hangin, ipanaog dayon ang angkla. Ipalabay ragit nato ang bagyo. Ug para kanato, no, muagi man kita sa mga pagsulay, mga problema, kalisdanan, unsa atong buhaton, himuon natong angkla ang pagkamatinud-anon sa Ginoo. Unsa dayon sa panahon sa mga pagsulay, sa panahon sa mga kalisdanan, sa panahon sa mga problema, ang atong angkla nakaangkla sa pagkamatinud-anon sa Ginoo. Mayngon ra kita magpuyo ra kita, magpabilin ra kita diha kaniya, Ginoo, mulabay ra ni. Nagasalig ko sa imong pagkamatinud-anon. Mubalik ta siyang pulong, ikaw nagaingon Ginoo nga walay magkulang kanako kay ikaw nga akong magbalantay. Ikaw nagaingon Ginoo nga ikaw ang akong dalampanan sa tanang higayon, ikaw ang akong panabang. Muna himuon natong angkla ang pagkamatinud-anon sa Ginoo. Sa mga pagsulay, sa mga kalisdanan kay naadjud igsoon. Dili kita exempted apan diha ta pabilin sa pagkamatinud-anon sa Ginoo. Ikaduha nga punto. Ang pagpabilin diha sa Dios nagdala og kalig-on og kalinaw. Amen. Kung magpabilin ta diha sa Ginoo, magpabilin ta diha sa iyang presensya, magpabilin ta sa iyang pulong, makabaton kitag kalinaw og kalig-on. No? Sa unsang pamagi. John chapter 15 verse 4 to 5. Mingon ang pulong sa Ginoo, pabilin kamo kanako og magpabilin usab ako kaninyo. No? Ang Ginoo dili man gid mo biha nato. No? Ngayon man gid siya nga dili ko kamo biyaan, dili ko kamo pagatalikdan. No? Apan ang sabi ko dagang mga gayon nakita ang ubiha sa Ginoo. No? Dagan mahigayon. Mga tao, unsa naman ni, oy. Karon pa man gid noon, nangalagad na noon sa Ginoo, karon pa man niniabot ni mga problema, karon pa niniabot ng mga pagsulay. Dagan ang mga tao, ang buhaton, mulayo na dahil sa Ginoo. Unsa man ni, silot na ni sa Ginoo. Unsa man ni siya. Usay man inana ba, ang pangunaw na sa tao. Apan atong hinumduman, nga dili gyud mo biya ang Dios nga kanato. Dili tanan nato mga problema nga giagyan, dili tanan ang hinungdan niya na kasalata. Naay mga higayon, no, sa diyang nangalagad ta sa Ginoo, naay mga higayon nga ang problema nato ang hinungdan ato ra pong mga kagalingon ng mga sala. Naay mga higayon ni nana. So ang Ginoo magpahinumduman nato. Apan dagan no sa diyang sa Kristohanon halos tanan nato mga problema ang hinungdan niini, no? Gitugot sa Ginoo aron sa paghulma kanato. So sa tong buhaton, mingon ang Ginoo ra gyud nga pabilin kamo kanako ug ako magpabilin usab kaninyo. Magpabilin ta diha sa Ginoo. Kay kaning hinubay ang Dios mao ang punuan, kita ang mga sanga. No? Kung ang sanga mo pula gani na siya sa punuan, so may tabo. Ayun sa isog na diretso. No? Saman, malaya, malayos, mamatay, mauga,
Dahil kung sa may gamit na dayon sa ugang nga kahoy, sugnod na gina. No? So, wala gay mabuhat ang sanga kung siya mo palayo, mo bulag sa iyaang punuan. No? So, unsa ang buhaton? No, magpabilin kita diya kaniya. Kaya unsa gingon diya sa verse 5, kay kun wala ako kaninyo, wala gayud kamoy mahimo. Sa atong paigsoon, ang tinubdan sa atong kusog, ang Ginoo ra gyud. Kung kita mo bulag sa Ginoo, now, wa gid tay mahimo. Makasulay ta nga, niyan ay ayara. Murag kaya pa nato pipila ka adlaw. Okay ra ko diri. Di sa ako kay awat ta balong sa mga rason. Apan pipila ka bulan, pila di adlaw lang gyud. No? Mamatay gid atong relasyon di sa Ginoo. Kung mubulag ta diya kaniya. Mawad-an ta sa paglaom, mawad-an ta sa kusog, mawad-an ta sa kalinaw. Kung kita mubulag diya sa Ginoo. Apan kung magpabilin kita diya kaniya, kita makabaton sa kusog. Kay kung wala ang Ginoo, wala gid tay arang mabuhat. Munang miingon bitaw, miingon si Pablo, mabuhat na ako ang tanan, pinaagi sa kusog nga gihatag kanako ni Kristo. Amen. Si Pablo nagaingon niya na, mabuhat niyang tanan. Dili siyang kaugalingon nga kusog, dili siyang kaugalingon nga kaalam, dili siyang iyang daghan ba siya kaila? O sa unsa ang iyang nga abilidad? Apan, ingon siya, mabuhat na ako ang tanan, pinaagi sa kusog nga gihatag kanako ni Kristo. Naadira ang atong kusog. Amen? Kay kita nga mga anak sa Ginoo, gihimo gid niya, no? Nga magpuyo gid uban diya kaniya. Ikaw igsuon, kanatong tanan karon, ang gihimo ta sa Ginoo nga mabuhi ra gid ta diha ra gyud uban sa iyang presensya. Muna bitong gibuhat sa Ginoo ang Garden of Eden. Nga kompleto na tanan dito, aya din niya gibuhat si Adan. Dahil pag human ni Adan, gibuhat na din niya si Iba. Gibuhat daan sa Ginoo ang Eden, ang presensya, ang lugar kung asa ang Dios, aya niya gibutang ang tao. Di ba, mingon na ng Ginoo, sa panahon nga inyo ning buhaton, musupak sila sa Ginoo, ayaw niyo kauna, sa panahon nga mo ninyo pagbuhaton, mamatay jud kamo. So, sila nakasala. Unsa gibuhat sa Ginoo, gipalaya sila dito sa garden. Paggawa sila sa garden, dito dayon nagsugod o ginahinay kamatay ang tao. Sa iya ang relasyon ngadto sa Ginoo o physical nga death. Kaya kung naa sila dito sa presensya sa Ginoo, dili man sila mamatay. Hangtod sa hangtod dito. Apan pagsugod na dayon, pagpagawa sila sa garden, nahimulag na sila sa Ginoo. Ang sanga, no, nabulag na gid sa punuan, dito na hinag-ut-ut ang tao. Ang ilang relasyon sa Ginoo nagkalayo. Ang ilasang ang tao sad nagkahinay-hinay og kalaglag. Kay gihimo ta sa Ginoo nga mopuyo gid siya ang presensya. Sama sa isda. Ang isda gihimo gyud nga magpuyo gid siya sa tubig. Amen. Napay isda nga pwede maagtog mala? Naa. Pero pila lang ka minuto, pila lang nayuban nga may isda nga dugay sila mopuyo nga gika nga sa mala. Pero dili gid forever nga diha ang usa ka isda. Mamatay gid sa dira. Sa marapod ka nato igsuon. Kung mubulag ta diha sa Ginoo o mubiya ta sa presensya sa Ginoo, mawad-an ta sa kusog, mawad-an ta sa kalinaw, mohinay-hinay kaot-ot ang atong spirito. Mamatay gid kita. Kay gihimo kita sa Ginoo nga magpuyo sa iyang presensya. Busa pabilin. Amen. Kay diha nagagikan ang atong kusog. Ug ang atong kalinaw, Isaiah 26 verse 3. Hatagan mo Ginoo og hingpit nga kalinaw ang taong kansa mo nahuna na sentro diha kanimo kay nagsalig siya kanimo. Munoy buot pasabot sa pagpabilin. Ang atong mga nahuna, ang atong mga kasing-kasing na sentro diha sa Ginoo. Dahil kung nasintro na gani atong nahuna diha sa Ginoo, unsay mingon giyon sa pulong sa Ginoo, tagaan tag hingpit
nga kalinaw. Ang kalinaw dili gid nato makita sa mga butang nga pisikal. No? Dili nato makita sa bisan unsa nga naning kalibutana, apan ang kalinaw nga hingpit naara gid nato mabatunan diha sa Ginoo. Nag-istorya ni Pastor ba? Na kung dato lang jud ko, okay jud kayo ba? Anak ba? Matabangan niya, mabuhat niya, anak bitaw. Sa ato pa, una nato, kung nalang tayo mga kwarta, no? Okay siguro ang tanan. Apan tanaw nato, mga dato, wala mapoy kalinaw. Kaya ang tinuod nga kalinaw, wala man sa mga butang ng kalibutana. Kung dili, makita na nato diha sa Ginoo. Busa isintro nato atong mga nahuna, diha sa Ginoo, kay diha ang atong kalinaw. Ayaw isentro imong mata ang imong una sa problema. Amen? Kinsa ba kaninyo sa inyong pagproblema makadugang og kanang makadugang og puti nga o kanang buhok sa inyong mga buhok ba na? Giyon dito na sa Mateo. Who of you by worrying can add a single hair in your sa inyong ulo? Nabay mabuhat ang pagkabalaka? Naa. Samot tag kasapot. Samot tag kasipok ang ulo. Samot tag kaluya. No? Gamay bikil, banghag ka diretso, tinuod. Sa tanan bitaw nga, kanay una-una ni problema, kasi dili to ikaw ang pasinungan nato nga istorya. Paliton gyapon nimo. Kaya naman, walay kalinaw. Apan mingon kung atong isintro ang atong manahuna diha sa Ginoo. Diha ta niya magasalig, tagaan taghingpit nga kalinaw sa Ginoo. Ang atong kalinaw naara gyud diha sa Ginoo. Amen. Wala ko nag-ingon nga baliwala ko na itong problema. Huwag ko kaingon nga bahala na ng problema diha. Wala ko nag-ingon niya na. Apan atong isalig diha sa Ginoo. Amen. Munang mingon dito si Apostol Pablo, Hebrews chapter 12 verse 2. Isentro nato atong unahuna kang Hesus. Amen. Isentro ang imong una-una kang Hesus. Ayaw sa imong problema. Ayaw sa unsa ang naa sa imong tubangan, kundi isentro nimo diha sa Ginoo. Kay ana ra paagi makabaton kita og kalinaw diha ra gyud sa Ginoo. Busa unsa tong buhaton, isang at nato danan diha sa Ginoo. Sa Pilipos bitaw, no, ayaw kamo kabalaka. Apan unsa inyong mga kabalaka, ihatag na ngadto sa Ginoo uban sa mga pagpasalamat. O ang kalinaw, no, igahatag sa Ginoo nga ni kanato. Amen. Isentro diha sa Ginoo. Kailanlain man tag mga problema, kailanlain tag mga pagsulay. Apan ang para kanato karong kabuntagon, ato ra gyud isentro diha sa Ginoo. Isang at sa Ginoo tanan nato mga problema. Tanan nato mga kalisdanan, isang at itugyan diha sa Ginoo. O sa atong pagpanugyan diha sa Ginoo, ayaw na yung taon nagpasanay so. Mukaton kita nga isalig tanan sa Ginoo. Maski ako mga problema ba ikaw nga giduol na nimo sa Ginoo sa mga pag-ampo, pero pagkahuman ang atong una is labad gyapon. Naglatagaw gyapon. Nawala nato gitugyan sa Ginoo. Ang tinuod nga pagtugyan diha sa Ginoo, atong ibilin ngadto sa tilan sa Ginoo. Ginoo, akong itugyan kani nga problema diha kanimo. O sa paggawas nimo, no? Pasalamatin na dahil ng Ginoo niya ito. Muna ibot pasabot nga ipunting nato ang atong mga nauna. Unsay ibot pasabot, no? Next slide. Ang pagpabili nagpasabot nga maghilom. Sa'yo naman pahilom mo ng baba. Pwede naman tayo takbo atong una-una, atong baba, pero atong una-una galatagaw. Di ba? O sa'yo naghilom na lang ta. Pero atong una-una galatagaw. Unsay ibot pasabot nga paghilom. Ihilom nato ang atong mga nauna og kasing-kasing. No? No? Ayaw blangkuhi. Kaya ang blangko nga nauna, kay kuhan na kanang dulaanan man na sa kaaway. Ayaw blangkuhi mo nauna. Kundili pun-a kani sa mga saad sa Ginoo. No?
puna kani sa saad sa Ginoo. Ang atong problema ihatag sa Ginoo. Dayon ang iyang masaad ang imong pagkakuptan. Pabilin, pahilom na to atong una-una. Hilom na ganing kana bitong hilom na kayong palibot. Musad kay saba ang atong una-una kasing-kasing. Hinoon. Hilom ng palibot. Matulog ng taka. Mupahulay na unta ang imong lawas. Pero kung una-una ang imong kalago, ang kasing-kasing, ang imong una-una kagaw. Munang di din taka tulog. Glimbag-limbag na nenta. Wala. No? Ipahilom na to ang atong mga kasing-kasing, ang atong mga nahuna dahil sa Ginoo. Atong itugyan dahil sa Ginoo, ang atong mga problema, mga pagsulay, mga kalisdanan, dayon puno na to atong mga nahuna sa saad sa Ginoo. Matinud-anon siya nga sa iyang tanang gisaad ngari kanato, matinud-anon siya. Daghan man tang mga pag-ampo uno gahilat sa Ginoo. Daghang higayon igsuon nga usahay gusto nimong unhan ba ang Ginoo ba? Unsa man Lord? Wala pa. Unsa man akong buhaton? Basig pag ako ning buhaton, no? Murag gihulat murag atong Ginoo na ba? Gahulat ang Ginoo, no? Pag ako ning buhaton, ayan na din sa lihok. Murag sa una napay na ba? Kadugay ba Lord? Unsa man akong buhaton Lord? No? Apan ato ra gyung buhaton bitaw no nga mosalig ra gid ta da sa Ginoo. Ipahilom nato ang atong mga nahuna o kasing-kasing, puno nato atong mga nahuna sa pulong sa Ginoo. Dayon, no? Pundo. No? Dili ta magkisi-kisi sa sunod na mong buhaton. Ang gikinahanglan sa kay muhunong tawa. Lord, unsa man ang akong angay pagabuhaton. Unsa man imong gustong, unsa man imong mensahe pa karako karon, may tungod ni ini nga problema, may tungod ni ini nga pagsulay sa akong kinabuhi karon. Unsa man imong gusto istorya nako. Amen. Kaya usahay ang mga problema ug mga pagsulay, muray pagkuhit sa Ginoo nga kanato. Kay naa say gusto istorya. Nasa'y gusto itudlo ka nato sa mga pagsulay. So, kinahanglan ta mo pundo o kinahanglan ta mo puyo diya sa presensya sa Ginoo. Pabilin ta diya kaniya. Next slide kay. Sa mga panahon sa kalisod, ang Dios nagdapit ka nato sa pagpahulay sa iyaang presensya. Diha ra gyud sa iyang presensya. Busa mingon bitaw ang Ginoo, kinsa kaninyo ang gikapoy. Taas kamot. Lord, yes Lord, gikapoy ko Lord. Muna yun ang Ginoo. Kinsa man ninyong gikapoy. Kung gikapoy ka, unsay sa Ginoo. Ari ka nako. Come to me, all of you are tired and are heavily laden. Duol kamo kanako, kamong gibugatan o gikapoy. Bugat na igsoon? Nanampit ang Ginoo. Ali. Duol kanako. Diba? Mingon na ginang Ginoo, duol kamo kanako, kamo nga gikapoy o gibugatan kay tagaan ko kamo kapahulayan. Naara gyud sa presensya sa Ginoo. Nagdapit ang Ginoo kanato nga moduol kita diya kaniya kay siya nagasaad og kapahulayan. Ang kalinaw ug kalig-on nagpaluyo kanato kon ang atong kaugalingon nga usog dili igo. Naa ang kalinaw ug kalig-on sa Ginoo sa dihang kita mosalig da kaniya. Kani bitong mayroon ito ta kapoy na Lord. Di-acknowledge na ito ba ato siyang gikinahanglan. Kay dagay kayon mungod kay makaya pa Lord, okay ra. Dahil sa Lord, kaya pa ni. Kaya pa, no? Wala yung Ginoo nagulat rin ba? No? Gaulat rin sa mga kapoy naman ko Lord. Bugat naman kayo. Ingat ang Ginoo. Dool ka na ko. Amen? Murag, hinumdum sa Ginoo. Para ka na to. Ug naasay gusto itudlo ka na to. Itudlo, sa panahon dito sa kanisdanan, itudlo sa Ginoo ka na to ang pagsalig na gida kaniya. Sa panahon sa mga pagsulay, itudlo sa Ginoo ka na to ang pagpailog. Dili man ta makakat-on o pagsalig sa Ginoo sa kawadon, sa kadunahan. Kung naa nato ang tanan, makayutag salamat Ginoo sa pagpanalangin. Pero kung wala na gani, dito na kita makaingon nga, ikaw rin ang tinugdan. Dili lang ta makabaton o pailog kung di ta mo muagi og mga
mga sitwasyon nga sulayan natong pailog. Kaya nung ko ba, mo echo bitaw sa ako karon. Sasalid sila ba, kay karon pa noon sila nagpabadlo nga, nagbilot ano ko. Di ba? Karon man rin surang-surang, kaya ano man, aron makatunan nato ang pagpailog. No? Kung gayon bitaw na ako nga, abi na ako nga ako nay, abi na ako ba nga, na ko'y pailog. Pag ingon na ako dito nga, naabi na ko'y pailog, sulayan din sa Ginoo o pagpadala o sitwasyon nga masulayan akong pailog. Kaya yun ko, ay dili pa tayo Ginoo. No? Pero, no, atong hinumduman nga ang kusog o ang kalinaw iyang gihatag nga rika nato basta magpabilin ng kita kaniya. Nang invite ang Ginoo, duol ka mo kanako. Duol ka mo kanako. Last point, muhuman na rin tayo. Ang pagpabilin, nagpatunhag, paglahutay, o walay katapusang bunga. Kung magpabilin kita diya sa Ginoo, kani nagahatag ka na to, o pagka malahutayon. No? Makalahutay ta, tuluan ta sa Ginoo sa paglahutay, o magbunga kita, o bunga nga mulahutay usad. Muna ang purpose sa Ginoo. Muna ang Santiago Kapitulo 1, sa gingon sa pulong sa Ginoo. Mga kaigsunan ko, kang Kristo, pag malipayon ka mo, kumabot ka ninyo ang nagkalilain nga mga pagsulay. Kay nasayid ka mo, nga ang mga pagsulay sa inyong pagtuo, mamunga o pagka mainantuson. Basta magpabilin lang kita diya sa Ginoo. No? Naitudlo ang Ginoo. Sa trial, sa mga problema, sa mga pagsulay, naitudlo ang Ginoo nga rika nato. Ang sa kinabuhi, lesson daan. Ayan ang exam. Diba? Magkasidaan si ma'am magsisir. Mauni. Dahil, okay, mana? Any question? Wala, ma'am. Okay, 1/4. 1/4. Pag 1/4 din dito, Pak! 1 man, 5 out of 10. Ay, katunga. Auban dito, 1 out of 10. Pag makita ganin ni ma'am nga ako, gagmat yung score. Okay, usab. Mauni ha? Mauni. Okay, pumunta na. Wala. Exam. Apan sa kinabuhi, lahi. Exam ang una, aya dayon ang lesson. So muni ang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Muni ang mga kalisdanan, ang mga problema nga moabot sa atong mga kinabuhi. No? Aron kita tudluan sa Ginoo. Nasa i-develop sa atong mga kinabuhi. Ug sama niya na mamunga ang atong pagtuo ug pagka mainantuson. Pagabot dito sa verse 4, busa, antusa. Ay, antusa. Kanos aman ni ko itong Lord. Diba? Nagipo si Chichi katong iro ba to? Puyok kay nong iro ba? Kanos aman ang championship ani Lord. Kay sige ra mataglaban ani. No? Apan ningon ang pulong sa Ginoo, antusa. Pabilin. Mulibot pasabot sa pag-antos, pabilin ta diya sa Ginoo. Pabilin ta diya sa iyaang pulong. Pabilin ta sa mga saad sa Ginoo. Muniging nga antusa. Ang tanang mga kalistanan aron mahimo kamong unsay purpose sa Ginoo di ay sa mga pagsulay, sa mga kalistanan aron kita mahimong matarong. Matarungon ta sa Ginoo sa mga pagsulay. Kay mo ingon ito, sus kalamit na to jud. No? May sa storya pa ni pastora sa una, kalamig ba hubuon sa kadali ang pagkakristyano? Di ba? Kay one time lang, isa lang yun. Pero sa atong pag-antos, sa atong pagpabilin, no lami na kay hubuon ang pagkakristyhanon. Pero kato nga paagi, kung imong gipabilin ang pagkakristyhanon, nahimo kang matarong. Muna'y purpose sa Ginoo. Aron ikaw matarungon. Dagay mga hulog sa yawa, nga nung magpagdaog-daog man ka, nga nung gitugtan man nimo, di, na ba? Nanang nga ka, yawa. Iya kang i-provoke ba? Ayaw. Nga naman ka, di man kayo nana sa una, nga na naman karon. Mutubag na to, bag-o na kong binuhat. Di sa Ginoo. Kaya ang gusto sa Ginoo sa mga pagsulay, no, himuuntang matarong sa Ginoo.
Kung hubot ini, example, wala ginato na pugngan. Ato yung nahupo atong pagkakristohanon. O nabinggaan ginato, pang! Kausalang. Refreshing. Kasi may ito, retake na punta. Magbalik o magbalik na nga problema. Magbalik-balik na nga pagsulay. Kay wala pa man ka napasar. Amen? Inanarap po sa skilan. O bagsak, retake. Summer. Repeat. No. So, ang purpose sa Ginoo, sa mga pagsulay, pabilin kita diya kaniya, kaya aron kita makalahutay, aron kita himuon niyang matarong. Pabilin lang kita. Kupot lang kita. Ayaw gubua ang pagkakristohanon. Lord, ikaw ni bahala nila. Lamig na jud kayo. Itong nauna ito, no. Salamat Ginoo. No? Then sunod, aron kita himpiton sa Ginoo, He will make us perfect. Makayunta, walay perfecto sa kalibutan. Apan, ang Ginoo nagahimo sa atong kinabuhi, aron kita himpiton. Sa mga area sa atong kinabuhi, i-allow sa Ginoo niyo mga problema, kani mga pagsulay, kani mga kalisdanan, aron kita himpiton sa atong mga kinabuhi. Meaning purpose Ginoo. Okay, katulo. Aron walay ikasaway diya kaninyo. No, muni purpose Ginoo sa mga pagsulay. Hingpiton matarungon ta sa Ginoo. Busa atong buhaton, ayaw ko siki ang mga pagsulay sa imong kinabuhi. Kung gani, undang na ko'y bahala na diya. No? Wala. Balik na po sugod. Retake na to. O dili na nato mapasaran, na magbalik-balik gid na. Og sa amo magtiayo nagagi na may diyan nga mga retake. Kapila na nag-retake. Kanos ama diba? Pero gitudluan nita sa Ginoo ba? Sa di man na diretso nga pag first take pasad dayon. Ay kung salamat uban sa tabang sa Ginoo first take pasad dayon, nana mo poday. Sa ka naman ta grade 7 nga pagsulay, pasar ta. Grade 8 na pod. Magkataas mo na. Magka-level up. Pero salamat sa Ginoo kay dili ta niya biyaan. Siya nakikauban. Basta lang kay kita magpabilin niya kaniya. Kay ayaw usiki ang imo ang mga pagsulay. Ang ayaw usiki ang kalisdanan kay naitudlo ang Ginoo nga kanato. Ato hinumduman sa mga problema ng mga pagsulay. Romans 8:28. Dayon ang pulong sa Ginoo, nasayod kita ang tanang pangitabo gibuhat sa Dios alang sa kaayuhan, atong kaayuhan. Apil na niya na ang mga pakalisdanan, mga pagsulay o kalisod sa kinabuhi. No? Purpose sa Ginoo. Nganong niagi ta? Kaya na ang katuyuan sa Ginoo alang sa atong kaayuhan. Amen? Mga tayo numduman yun. Dara kita makupot sa pagkamatinadanon sa Ginoo. Lord, kung gitugot nimo mahitabo sa akong kinabuhi, kung gitugot nimo nga moagi ko nini nga mapagsulay ang imong katuyuan para sa akong kaayuhan. Munang makapabilin ta. Mo tayo numduman. Pabilin kita. Kay para na sa atong kaayuhan. Mugin na ang buhat sa Ginoo. Si Joseph, gibaligya siya mga igsoon. No? Nahimo siyang ulipon. No, pero nagpabilin man siya matinudanon sa Ginoo. Sa unsang paagi makayon ko nagpabilin siya matinudanon. Dito sa balay ni Potiphar, nahimo siyang matinudanon sa Ginoo. Nakita sa iya ang agalon, gi-promote siya. Apa naray pagsulay. Sulayan din siya. Katulad ng asawa ni Potiphar. Ni pasar sa dito. Pasar na unta, na priso man noon. Apa dito sa prisuhan, unsa man ang iyang gibuhat dito, nagpabilin sa matinudanon sa Ginoo. Nakita siya ang mga warden. Gi-promote na po siya dito sa prisuhan. Dahil kato dahil duha na yun, ang cupbearer sa hari o ang panadero sa hari, gipriso. Dito niya gihubay ang ilaang mga damgo. O natuman nilang damgo. Gitawag dahil sa aron paghubay sa kanang damgo pod sa ni Paraon. O dito dahil sa nahimo siyang second in command ni Paraon sa tibok Ehipto. Nganong nahitabo to tanan? Kung wala siya nagpabilin, kung dito lang daan sa balay ni Potiphar, no, wala na Ginoo kay nganong nahitabo man ni sa ako. Baala kung siya mo mahitabo man ni. Kung nagpabilin siya dito, dili lang kay siya ang malaglag, kundi ang tibuok Israel. Ang naman, pag abot dayon sa dako kay nga hulaw,
For 7 years na hulaw, walay pagkaon. Apan kay si Joseph nagpabilin diha sa Ginoo. O siyang pulong, nagpabilin nga matinud-anon diha sa Ginoo. Naluwas, dili lamang ang Ehipto, dili ang iyang pamilya, naluwas sa hulaw. Naay katuyuan ng Ginoo. Busa bitaw, nagatubangay si Joseph yung maigsoon. Yung maigsoon, nakasala sa iya, wala. Nakasala. Ilang gibaligya, ilang manghod. Tungod silang kasuya. Ilang gibaligya, ilang manghod. Nagatubangay na sila dito. Nangay sila, grabe, gid nila nga pagbasol. Pasay luagid mi, luagid mi Joseph. No? Kasala, gid mi nimo. Apan sa tubag ni Joseph? Kung unsa inyong ginauna nga dautan para kanako, unsa gibuhat sa Ginoo, God has turned it for good. Gihimo nga maayo sa Ginoo. Amen. Bisan unsa nga dautan ang buhaton sa tanang tawo nakapalibot kanato, bato kanato, no? Kan Joseph, ilamang gipre, gidakop siya gibaligya si Joseph. Una gani kay patyon na si Joseph. Apan gihimo na lang nga nabaligya na lang nila si Joseph, mo gitay patyon gid nila. Tungod silang kasuya. Apan unsa gibuhat sa Ginoo, unsa ang kadautan nga ilang giplano para kang Joseph, gihimo kaning alang sa kaayuhan sa Ginoo. So mo ni ba hinumduman nato nga tanan nga mga problema, tanan nga mga pagsulay, tanan nga atong mga giagyan kitugot sa Ginoo alang sa atong kaayuhan. Busa mga tanata sa mga problema, mga pagsulay, atong tudluan atong kaugalingon, Ginoo, nanapoy problema Ginoo. Pasalamatan ti ka Ginoo kay nanasid kay itudlo nako karon. Amen. Murag lisod kay no. Mungiin ta ba? Lisod ay mga ayon nasad ko problema ni mo Lord. Pero sa maabot na mga problema, mga pagsulay, mayroon din tag unsa man ang imong gusto itudlo nga ri kanako Ginoo. Unsa man ang imong gusto buhaton pinaagi niini nga mga pagsulay. Kay nasayod ta nga ang Ginoo matinud-anon. Amen. No? Philippians chapter 1 verse 6. Kay ang Dios nga nagasugod og pagpamuhat sa atong mga kinabuhi, dili siya mohunong hantod kini iyang pagahigpiton. Ang maayong buhat nga gisugdan sa Dios kaninyo, padayunon gayud niya. Amen. Kita nga nagsugod pagpangalagad sa Ginoo, ang Dios nagsugod nagmaayong butang pagpamuhat sa atong mga kinabuhi og dili siya mohunong. Iya aning padayunon, taliwala sa mga problema, pinaagi sa mga problema, pagapadayunon sa Ginoo iyang maayong buhat sa atong mga kinabuhi. Amen. Busa pabilin igsuon. No? Kay kung kita magpabilin diha sa Dios, bisan pa sa mga pagsulay, ang atong kinaiya maputli. Bag-uhon man sa Ginoo. No? Pinaagi sa pagpabilin nato diha kaniya. Then siya pa, ang atong pagtuo muhamtong. Tinuod. Kung magpabilin ta diha kaniya, muhamtong kita. Para ang bunga, kung imo na ng pukpuon, dili na gid na sa mahinog. So kita magpabilin diha sa Ginoo, taliwala sa kakusog sa hangin, taliwala sa kakusog sa ulan, taliwala sa mga problema, muhamtong ang atong pagtuo diha sa Ginoo. O kita dayon makabaton og bunga nga makahimaya diha kaniya. Kay ang Ginoo nangitag bunga sa atong mga kinabuhi. Bunga sa atong mga kinaiya. Bunga sa Espiritu Santo nga mamunga sa atong mga kinabuhi ug bunga sa kalag nga tinguha sa Ginoo nga ri kanato. Basta kita magpabilin diha kaniya. Amen. Pusa no? Ang mga problema pagsulay dili mausik kung kita magpabiling nakagamot diha kang Kristo. Dili gid na mausik ang mga problema o pagsulay kung magpabilin ta diha sa Ginoo. Busa, pabilin, lahutay, antuso nato kay no. Dili mausik ang mga problema pagsulay nga ihatag sa Ginoo nga kanato. Pabilin ta diha kaniya. Hinumduman nato matinud-anon siya. Tanan nga gitugot niya nga mahitabo sa atong kinabuhi, no, daotan man o maayo alang sa atong kayuhan. Og siya nga nagasugod og pagpamuhat sa atong mga kinabuhi, iya kining padayunon, iya kining higpiton ang atong buhaton. Pabilin. Amen. Pabilin diha sa Ginoo. Okay, muundang na ta.
ang pagpabilin diya sa Dios sa panahon sa mga pagsulay dili makatangtang sa unos. Tinuod do? Di man mawala ang problema, Lord. No? Naamang gyapon si Ginoo eh. Pag masulbad na napod. Pero sa panahon ba, Lord, nag-ampo naman ko, Lord, napamangyapon, Lord. No? Apan, ito hinumduman, kini naghatag ka nato og kapasilungan og pagtubo sa unos. Natay kasilungan. May mga ulan, may mga hangin, kinabuhi, bagyos kinabuhi, natay kapasilungan. Muna yung gingon bitaw nato sa tong awit, dalangpanan. Kay natay katangupan, Lord, na problema unos, dito tamo tago. Kay kung na kusog yung ulan, kusog yung hangin, dito ka tunga-tunga, ay, kaya rin na ako ni. Di kita kalahutay. Kung sa itong waton, huwag ta ngadto sa atong dalangpanan, pabilin ta diya sa Ginoo. Kay naghatag ka nato ni og kanang kapasilungan, makapasilong ta ilalom sa Ginoo. No, muna mingon mitong Ginoo, duol kamo kanako. Duol kamo kanako. Pasilong ta ilalom sa landong sa iyang mga pako ug walay makatarog ngari kanato. No? Pabilin, no? Magpabilin kita nga konektado, magpabilin nga nakagamot o pagsalig sa iya ang proseso. No? Permin kita kadungog ito, trust the process. No? Trust the process, mo yung lisura kayo ng proseso eh. No? Kailangan magigumuagi aning tanan, no? No, ayaw na saligi ang process, apan labaw sa tanan, saligi ang Ginoo. Nga siya may nag-process ani tanan. Siya may nagtugot nga moagi ta niini. Ato siyang saligan nga naa say maayo nga plano niini nga atong giagian nga mga unos kinabuhi. Pabilin. No? Pabilin. Dangop dia sa Ginoo. No, pasilong ilalom sa landong sa pako sa Ginoo. Kay siya ang maghatag kanato og kusog aron kita makalahutay. Siya ang maghatag kalinaw sa atong mga nahuna. Ang kalinaw nga dili masabtan sa kalibutan. Amen. Nabitaw tayo makita ng mga tao nga saya makignawong. Sige mag-smile, then tingalan lang ka nagikog. Bitaw. Di ba? Abi ni mo bang, kuan man kay to siya. Bago lang may gastorya ato. Sige naman itong tisngi, sige naman itong pasiyaw. Upon, ngayon siya itabo. Ang yung kaligon, yung kaugalingan ng kaligon. O sa kaligon, gani, mabend yung ayo, maabot sa panahon nga mo, balik yun. Musnap. Munang, tingala lang ka, naghikog na. Apa na atong saligan ang Ginoo gyud. Munang, mudangop ta diha kaniya, kamong tanan nga gikapoy o gibugatan, duol kamo kanako. Kay tagaan ko kamong kapahulayan. Ako ang maghatag kaninyo sa kusog. Ang akong kusog, pinaagi sa akong kusog, mahingpit ninyong tanan. Dahil nagpahinumdum ang Ginoo, naay mga problema, naay mga pagsulay, naay mga kalistanan, apan gidaog ko na ang kalibutan. Sa ato paigsuon, kay gidaog naman sa Ginoo ang kalibutan, ato lang yung manon. Amen? Kanang nasayod na ka sa ending sa lidaw. No? Kabalo ta sa ending ni kinabuhi ang Ginoo madaogon. Amen? So, sa atong baton, pabilin lang kita diya kanina. Bisan pag-unsa og replace kinabuhi, daog na ang Ginoo. Bisan unsa ang sitwasyon, ni daog na ang Ginoo. Busa, pabilin. Amen? Salamat Ginoo sa kadaugan. Amen? Gidaog na nimong kalibutan. And nasayod ko Ginoo, labaw kong mananaog, no? Diha ka nimo na naghahatag ka na akong kusog. We are more than conquerors. So, unsa man ang naa sa imong tubangan karon. Pareha kang David, mo diyan nakita ang dako kay higanti. No? Ang nakita sa mga sundalo sa Israel, ang higanti. Busan sa nitabo, nangurog. Kinsa maiisog ninyo diha para dili para mahuman nga mga tungaway karon. Walang ako kung tayo ni isa. Kung mapilde ko ninyo na kalingtanan karon akong kauban, inyo nang ulipon. Apan kung mapilde ta mo, then wala na. Kamo among ulipon. Wala ginigawas dito sa
kanang rank and file sa Israelites. Nangurog sila. Pati ang hari di katingog. Si David niya dito. Pagtanaw niya, kinsa man ang nahasi niya. Kinsa man na. Biyayan niya ang Diyos na itong gilagaran. Manamingon siya dito. Kinsa man na, be? Kinsa man ang walay tuli. Na nagbibigay sa itong Diyos. Pahilom siya sa mga igsoon. Huy, mga tao dito, igsoon pa gani. Huy, pagpuyo dia, balik dito kung asa ka gikan. Nung nagkapilapil man ka sa mga dagko nga storya, bata pa man sa ato. Apan dili kayo, grabing baby ani. Ako na tubangon. Kaya naman, nakita ni David ang higante. Apan mas labaw niyang nakita ang yang Diyos nga gilagaran. Amen? Nganong inato ang pagsalig ni David, kay nasinatian man niyang Ginoo. Sa dihang nagbantay siya sa karniro sa iyang mahan. Naaman ay mga hayop nga ihalas. Mga lion, mga bear, mga wolf, nga mutukob sa ila ang mga mananak. Kasi buhaton ni David. Gani, gikan sa baba sa leon, kwaon niya ang kanang dagit nga karniro sa iyang amahan. Gipanaligtan siya sa Ginoo sa kanang mga ihalas ng mga hayop. Sumutog yung gikuptan ba? Kaya nasinatian man niya ang Ginoo. Na-experience man niya ang matinudano ng Ginoo. Na ang Ginoo mahatag kaniya sa kaalam, sa kusog, proteksyon. Busa pagatubang niya dito sa atong dako kayong higante dito ang Goliath. Yung sa ako ang tubangon. Giluwas ko sa Ginoo gikan sa mga ihalas ng mga hayop. O kaya ko niyang luwason ni ini nga higante. Kaya tubang niya. Ang tao, naulaw na siguro sila, kaya di gid magpapugong si David. Kasi suluban na lang niya ang akong armor. Gamay pa man si David, di gid sa kalihok, di pwede sa kuha. No? Sa pagatubang nato sa mga problema pagsulay, dili nato masaligan ang unsa ang mga kasinatian sa laing tao. Ang ato nagyong masaligan ang atong kasinatian di sa Ginoo. Mura gyud atong kuptan. Ang pulong atong ikuptan di sa Ginoo, busa tubang sa digto as he is. Niya tubang sa Ginoo. Sa dako kayong iganti. Dala niya ang pulong sa Ginoo. Dala niya ang ang pagsalig sa Ginoo. Punit din siya dito bato. Kay mo man iyang kanang yung naandan. Punit siya dito bato. Kay mo man iyang naandan nga weapon. No? Gipitik dahil niya dito. Dili din tunga-tunga din sa mata ni Goliath. Hagba, pang! No? Basta dako ganyan kung atong kontra, dako po rin ang pagkahagba. Kahit dako man atong kontra, imposible nga dili po na to maigo. So dito, muni ang mindset ni David ba. So hagba ang kontra. Ang hinagiban nga gidala sa kontra nga gamiton para sa siya mo naunay. Ang espada ni Goliath nga gidala para sa pagpildi yung takang David. So sa mga espada ang igamit ni David pagputol siyang ulo. Kaya nagpabilin si David. Amen. Kaya na to isuon. Kaya na to. Hinumdumi ang maimong mga kasinatian sa nilabay ng mga panahon, nilabay ng mga katuigan. Kung giunsa ka, no, pagluwas sa Ginoo sa imong sitwasyon. Kung giunsa ka, no, pagtabang sa Ginoo sa imong mga sitwasyon. No, kaya ng buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi karon. Amen? Amen. So sama sa gibuhat ni Blair, musangpit na kita sa atong amahan. Sampit na kita pa. No? Amahan ako nga nasa langit. Mura gid atong sangpiton. Amen? No? Pabilin diha sa Ginoo. Taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga kalisdanan, pabilin ta diha sa Ginoo. Amen? Manindog tang tanan. Ay, mag-communion pa dito, no? Sige. Sige, manindog ta din. Atong pasalamatan ng Ginoo sa iya ang pagpahinumdum ka nato. No? Karon nga kabuntagon na naa siya nagkikauban. Magitara lang.
Sige. Ato itong awiton tong pasilong. Kaya mo pasilong na kita diya sa landong sa kamot sa Ginoo. Pabilin na kita diya kaniya kay nasayta nga siya ang magaluwas kanato, siya ang magasapnay kanato, siya ang maghatag kanato kasog, ug siya ang maghatag kanato sa kalinaw. Unay na yung kabuntagon atong itugyan sa Ginoo. Budol kadya kaniya kitang tanan nga gibugatan o gikapoy. Kaya ang Ginoo maghatag kanato sa kapahulayan. Siya ang maghatag sa kasulbaran, siya ang maghatag kanato sa kusog. No.
Salamat, Ginoo. Salamat, Ginoo. Kay ikaw ang among dalangpanan, Ginoo. Ug sa imong minsay kanamo karong kabuntagon, Ginoo, nga kami, Ginoo, magapabilin lamang diha kanimo, Ginoo. Lord, taliwala sa mga problema, taliwala sa mga pagsulay ug kalisdanan, Ginoo. Ikaw ang among dalangpanan. Ug kami, Ginoo, magapailalom, magapasilong diha sa imong mga pako, Ginoo. Ug walay bisan unsang makapangilabot kanamo. Salamat, Ginoo, nga kami magapabilin diha kanimo ug ikaw magapabilin nga rin kanamo. Ug salamat, Ginoo, sa kusog nga imong ihatag nga kami, Ginoo, makabarog nga malig-on, Ginoo, taliwala sa mga problema, taliwala sa mga pagsulay ug kalisdanan, kay nasayod kami, Ginoo, nga maayo ka nga Dios, Ginoo, ug ang imong tumong alang sa among pagkamatarong. Alang kami aron mahingpit, Ginoo, kung walay kasaway ang among mga kinabuhi. Aron kami, Ginoo, pinaagi sa among mga kinabuhi, makita ikaw. Busa o Dios, ikaw ang among saligan. Sa kanunay, kami magaduol di kanimo. Kami magapuyo di sa imong presensya. Magapabilin di kanimo. Kay nasayod kami, Ginoo, nga diha lamang sa imong presensya. Kami makabaton sa kalig-on, sa kalinaw, ug kusog sa matag adlaw, Ginoo. Taliwala sa mga pagsulay. Kanimo lamang tanan, Diyos, among gitugyan ang tanan. Sa ngalan ni Jesus. Pabilin ta sa pagpanindog. Dito ta sa atong communion. Atong hinumduman ang gibuhat ni Jesus ngadto sa cross. Lunga sa akin. Kuha na to ang atong simbolo sa lawas ug dugo ni Kristo. Maghatag-tag amubo nga panahon sa kahilom aron mga itagkapasailuan sa Ginoo sa tanan nga mga butang ato nahimo nga wala nakatahimo da kaniya, mga panguna-una nga dili uyon sa iyang panguna-una ug mga pulong nga nigo sa itong bago. Human sa panihapon, si Jesus ni kuha og tinapay, ug human makapasalamat niini iya kining gipakas-pikas ug gihatag sa mga tinun-an nga nigingon. Dawata kana kay mao kini ang akong lawas. Human niya na mikuha sa sakupa, human makapasalamat niini iya kining gihatag sa mga tinun-an ug ningon,
dawata o muinom ka mo niini. Kay mo ni kani akong dugo nga giula alang sa kapasayloan sa tanang mga sala. Og nagpasiugda kini sa akong bag-o nga pagigsaad diha kaninyo. Atong itubo ang duha ka elemento. Labing gamhanan na Dios kami nagapasalamat diha kanimo Ginoo. Niningtap tinapay Ginoo nga gasimbolo sa imong lawas. Lord, nga amo kaning dawaton magakaon kami niini Ginoo. Lord, sa paghinumdom Ginoo sa imong gibuhat ngadto sa cross. Nga pinaagi Ginoo sa imong lawas, ikaw nakaangkon sa tanang mga labod. Ikaw nagaangkon sa tanan nga mga pagsilot, tanang mga hampak, tanan nga mga pag-insulto Ginoo, tanan nga mga dili maayo Ginoo nga angayan nga ri kanamo Ginoo, imong gidawat Ginoo sa imong lawas. Aron kami Ginoo makabaton og kaayuhan. Kaayuhan sa among kalag og espiritu, kaayuhan sa among mga balatian. Salamat Ginoo. Og bisan pa man Ginoo nining kupa, amo kaning pagaimnon Ginoo. Uban sa pagpasalamat diha kanimo. Kay kini nagasimbolo sa imong dugo Ginoo. Nga imong giula ngadto sa cross aron Ginoo sa kapasayloan sa tanan namong nga mga sala. Kay kung walay pag-ula sa dugo Ginoo, walay kapasayloan. Ug imong giula ang imong dugo ngadto sa cross, wala kay gibilin Ginoo. Nga niabot sa punto Ginoo nga wala nay dugo nga miaga sa imong lawas Ginoo ug may gawas na ang tubig. Salamat Ginoo sa imong dakong sakripisyo. Ug amo kaning pagadawaton kaning duha ka elemento uban Ginoo sa pagpasalamat ug sa pagpaubos sa among mga kaugalingon kay dili kami angayan og takos Ginoo apan imo kaning gibuhat para kanamo. Angayan ka sa mga pagpasalamat. Dungog himaya imo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong dunganan. Salamat Ginoo sa imong lawas ug dugo Ginoo. Salamat sa imong dakong sakripisyo dito sa cross. Hallelujah. Ikaw lang o Diyos ang gihandom ko. Ikaw lang o Diyos ang paglaon ko. Kinabuhi ko, ikaw Ginoong Diyos. Ikaw ang tanan, ikaw lang ang Jesus. Salamat o Diyos. Ikaw lang o Diyos ang gihandom ko.
Lord, magpabilin, kaliwala sa mga pagsulay, na among magian, tungod kay naakay katuyuan. Yes, Lord. Na mahimo kaming matarong, O Diyos, mahimo kaming putli, O God, mahimo kaming hingpit, Ginoo. Salamat kayo, Lord, na kaming tanan, yung kapuntagon, Ginoo. Mag-aangkla ang among pagtuon, Yes. sa lamang kanimo, O Diyos, bisan pa sa mga pagpuso sa mga pagsulay, Ginoo. Salamat, Lord, nga ipatudlong namo, Ginoo, ang among pagtuon, ang among mga kuptan, Lord, ang imong mga saad sa among mga kinabuhi, O God. Salamat, Lord, sa paglikon kanamong tanan. Salamat, Lord, nga sa pagtipig sa among mga kinabuhi. Salamat, Ginoo, nga sa kanunay matinood-anon ka, wala ka nagkulang, Ginoo, Yes, sa Lord. among mga kinabuhi, O God. Salamat, Lord, na napabilin ka, nga Diyos, sugod pa sa akong kapangalagan kanimo og hangtod ka mo balik, Lord, matinood-anon og Dios Yes. sa kanunay, Ginoo. Imo lamang ang tunog tanan duwong ug himayan. O karon ang gugma samahan, ang pakigdayet sa Espiritu Santo ug ang grasya ng Kristo Jesus padayon makikauban kanato. Kitang tanan nga nagpabiling nga nagapasilong diha sa tiilan sa Ginoo, diha siyang pulong, diha kang Hesus. Kaniya lamang tanan giuli nato ang tanang mga pagpasidungog, mga pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magaingon og Amen.